Wah. Okay. Hello po. Attorney Tam, nandito na naman tayo. Nandito ako ngayon sa Goyang. Anyway, yung pag-uusapan natin, combined question. Ha? Dagdag kaalaman, panlayman, ha? Attorney, kahit po ba hindi pa nag-arraignment, pwede na po ba kaming mag-bail? Okay? Tapos, attorney, pagdating ba sa arraignment, meron na po ba kaming attorney doon? Okay? Very basic sa mga sanay na sa kaso, at saka yun sa mga abogadong nasa litigation talaga, yung mga trial lawyer, okay? Pero syempre, pang-layman lang tayo, pang-layman. Yung mga, kaya nga nila tinatanong, di ba? Dahil hindi nila alam. At saka ikaw, kung hindi man ikaw yung nagtanong nito, malalaman mo na ngayon. Okay? Ulit, attorney, pwede na po bang mag-bail kahit wala pang arraignment? At saka, pagdating sa arraignment, meron na po ba akong ano doon? Attorney doon? Yan ang sasagutin natin. Pero, explain ko lang sa inyo kung nasan ako. Hindi ko pala may explain. Basta ano pala siya. Para siyang libingan ng historical personality dito sa may Goyang. Ayan, Ang ganda nung pwesto. Actually, hindi namin alam kung bawal dito. Pero open Open kasi siya. Para siyang open park. Ayan, tingnan nyo. Ayun yung family ko sa hanggan. Ang taas nito, parang bundok to. Ayun. Siyempre hindi ako uupo dyan. Okay, balik tayo dun sa tanong. Attorney, pwede na bang mag-bail or magpiyansa bago ang arraignment? Okay, hindi ako magagalit sa'yo. Alam kong tinanong mo dahil hindi mo alam ang sagot. Ha? Pero basic yan. Basic. Kaya kasi kung napanood mo na yung mga vlog ko about bail, kahit yung lumang-lumang vlog ko sa bail, yung vlog number 13, sinabi ko doon na yung mga kliyente ko na alam kong mai-issuehan or na-issuehan ng warrant of arrest. Okay? Ang ginagawa ko, ako mismo ang sumisilip sa korte, fina-follow up ko, inuunahan ko na yung warrant of arrest na mailabas o ma-execute ng mga pulis. Panoorin niyo yung kailan lumalabas ang warrant of arrest. Kasi baka malito kayo, ito na yung sabihin ng mailabas yung warrant. Ayan, panoorin niyo yung vlog na yan. So, inaalalayan ko yung kliyente, inuunahan namin yung warrant of arrest para hindi naman huhulihin yung akusado. Hindi naman arestuhin at ikulong pa bago ka magbe-bail. Diba? At natural, okay? Natural, during that time, okay, na magbe-bail pa lang, si accused, for sure, wala pang arraignment yan. Kasi ano ba sabi ko dun sa mga vlog ko? Nase-set ka lang sa arraignment kapag kapag nag-bail ka na, kapag sumuko ka, o kapag nahuli ka, na-aresto ka dahil may warrant of arrest ka. Di ba? So, ibig sabihin, wala ka pang arraignment yan. Ang gagawin namin, bago ma-execute yung warrant of arrest, bago siya hanapin ng mga pulis, bago kami maunahan ng mga pulis, bago siya mahuli, yung kliyente ko na may warrant of arrest, uunahan na namin ng bail. Okay? Uunahan na namin ng papapiyansa yan. Para, ang hirap naman kasi, ang hirap makulong, maaresto, nakakahiya, abala, di ba? Kahit sabihin natin na ilang oras ka lang kinulong, yung kaba mo nun, yung nervyos, yung takot, di ba? So, wala pang arraignment, nagbe-bail na kami. Kasi, pagka-bail namin, ayan na basic na sinasabi ko lagi sa mga vlog ko. Pagka-bail, dun pa lang kami, isa-set ng arraignment. Hindi ako. Sinabi ko lang kami, pero yung kliyente ko. Doon pa lang siya isa-set ng arraignment. Okay? So talagang pwede ka talaga mag-bail na wala pang arraignment. Dapat lang talaga na mag-bail ka muna. Huwag mong hayaang na-arraign ka na, tsaka ka pala naghahagilap ng pambail mo. Kasi ibig sabihin nun, na-aresto ka. Okay? Nakakulong ka. Tapos, nahuli ka ng pulis.
hindi ka nagpapiyansa. Nung nahuli ka na ng pulis, ni-report ka na sa court. Your Honor, nahuli na po namin to si Pedro. Susurrender na po namin. Yung court, ito sinabi ko sa vlog na yan, magsaset ng arraignment. Oh. Hindi, nagpakulong ka muna bago ka maset ng arraignment. Mag-bail ka muna. Dahil pag nag-bail ka na, dun ka palang i-arraign. Okay? Ang exception, yung isang vlog ko na ito. Kasi, meron isang korte sa Quezon City na experience ko noon. Pumunta kami doon para mag-bail, ha? Para mag-bail. Sabi nung staff doon, attorney, hindi pa namin kayo pwedeng ipag-bail. Sabi ko, bakit? Wala pang warrant hindi pa ini-issue ni judge yung warrant Naget, no? So hindi pa kami nakapag-bail noon. Ang ginawa namin, naghintay kami maghapon. Pinapirma nila, nag-print sila ng warrant of arrest, tapos pinirmahan ni judge bago kami nag-bail. Pero nakatambay na kami sa korte. Nakabantay na ako doon, syempre. Siyempre, hindi ko kaya mahuli yung kliyente ko. Okay? Oh. So, to answer the question, pwede ka talaga mag-bail. Dapat ka lang talagang mag-bail muna. Ha? Unahan mo yung arraignment, mag-bail ka na. Huwag mong hayaang mahuli ka bago ka pa mag-bail. Next question. Okay, sunod na tanong. Attorney, nag-arraignment na kami. Tama yung payo mo, ang galing mo, attorney. Ang gwapo mo, tama ka, ang galing mo. Attorney, nakaset na kami ng arraignment next month. Ang problema ko, attorney, grabe ito. Ang problema ko, attorney, wala akong abogado. Wala po akong kakayanan kasing kumuha po ng abogado Pagdating ko ba sa korte, attorney, meron ba akong doon? Meron ba akong magiging attorney doon? Bibigyan ba ako ni judge ng abogado pagdating ko doon sa korte during arraignment ko? Kaka-vlog ko lang nito dito rin sa Korea, nasa Seoul kami noon. About sa PAW. Pagka yung hearing mo sa arraignment, kaka-vlog ko lang yan. At saka panoorin niyo yung vlog 98 and 100. About sa PAW yan, part 1 and part 2. Ano ba sinabi ko diyan? Ang sabi ko diyan, laging may naka-assign na PAW lawyer sa korte. Meron ding piskal. Pero yun nga, hindi si piskal ang lalapitan mo kung akusado ka. Okay? Si complainant ang lumalapit kay prosecutor, kay piskal. Okay? Kung akusado ka, si PAW ang lalapitan mo, yung PAW na naka-assign doon sa korte, kung saan ka mag-arraignment. Kumari sa branch 1, Quezon City. Walang branch 1 sa Quezon City. Example lang. Branch 1 sa Quezon City, may arraignment ka. Kunwari, may arraignment ka na sa April 12. Ano ngayon? April 10 ngayon. Ang arraignment mo, April 12. Punta ka sa korte. Tapos, ipagtanong mo doon, saan po ba si public attorney, si attorney po, yung PAW po, sa PAW po. Pagpunta mo doon, magtanong ka na lang doon, ha? Wag mo nang iasa sa akin yan. Tanong mo doon. Saan po ba si PAW, yung PAW po, saan po? Ganun po kasi kadalasan magtanong saan po yung PAW? Sino po si PAW diyan? O tuturo sa iyo yung yung maganda na yun, yung gwapo na yun, nasa harapan. Kasi baka malapitan mo yung piskal yung gwapo, nasa harapan, yung maganda, nasa harapan. Yan si attorney PAW. Sino ka ba? Ako po kasi yung accused, wala po ako abogado. Kausapin mo yun. Doon mo siya makakausap. Siya yung naka-assign doon sa korte nun, sa branch 1. Okay? Laging may naka-assign na attorney doon, ha? Para i-assist ka sa arraignment. Ha? Baka sabihin mo, yun! May abogado na, yes! Siya na lang. Hindi laging ganoon. Sa experience ko, kahit yung mga may kakayanan na kumuha ng private attorney during the arraignment, kapag wala pa siyang abogado, pinapayagan siya ni judge na i-assistihan siya ng PAW during arraignment lang. Okay, arraignment lang yan, hindi yung baka akala mo siya na ang abogado mo hanggang matapos yung kaso mo. No. Kasi i-qualify ka pa niyan Tatanungin ka pa kung qualified ka sa PAW. Pero sa arraignment, kung wala ka pang abogado, kahit may kakayanan kang kumuha ng abogado, para matuloy ang arraignment,
Okay, sige, sasabihin ni Judge. For today, okay lang ba sa'yo? Si ano muna magre-represent sa'yo? Yung public attorney natin. Maganda yan, gwapo, magaling. Oh. Pero pang arraignment ka lang. Sa pre-trial tsaka sa trial, minsan sa pre-trial, okay. Pinapa-assistihan din, okay. Sige, attorney, kaya mo namang i-handle yung kahit pre-trial lang. Sabihin ni Pao, opo, yes, Judge, kayang-kaya, Your Honor. Oh. Sige, i-assign sa'yo hanggang pre-trial. Pero sa trial, maghanap ka na ng ng private attorney mo. Ha? Huwag mong dagdagan yung trabaho ng mga public attorney. Okay? Oh, that answers it. Okay? So pagdating mo sa arraignment, kung wala kang abogado, okay, sige. Sabihin mo kay Judge, sabihin mo kay Pao na wala ka pang attorney sa arraignment mo. Siya ang mag-a-assist sa'yo sa arraignment mo. Okay? May abogado na ron. Laging may naka-assign na Pao sa bawat korte. Okay? Attorney, paano kung wala? O, di reset. Okay. O, ayan or pwedeng i-assign yung mga private attorney na nandun. Pero hanggang arraignment lang. Kasi lagi kong sinasabi, lagi kong na-experience yan na pag wala yung Pao at maraming nakaset for arraignment, Attorney Gonzales, ikaw muna asistihan mo lang. Para may abogado lang nalalabas during sa record, asistihan mo sila during arraignment. Yung mga mag-arraignment na yan. Maraming beses ko nang naranasan yan. Lagi kasing, napansin ko kasi laging pinipili ng mga judge, ng mga huwes, na mag-assiste sa mga accused, yung gwapo and simpatiko. So, okay, maraming salamat po sa pakikinig ha. God bless. Ciao, sobrang lamig na. Grabe.